Magandang araw, aking mga mag-aaral. Kamusta naman ang inyong araw? Maganda ba? Oh, napakaganda naman. Ikinagagalak kong marinig iyan. So, ngayon, nais kong malaman ang inyong nararamdaman. So, kayo ba ay masaya, malungkot, natatakot, o baka naman nagagalit kayo ngayon? Wow, Elisha, masaya ka. Ikaw naman, John. Masaya ka rin, so magaling. Sana'y manatili ang inyong magandang pakiramdam habang tayo ay natututo ngayong araw. So bago tayo magsimula sa ating aralin ngayon, inanyayahan ko muna kayong tumayo, yuko ang inyong mga ulo at ipikit ang inyong mga mata. So maari bang manguna sa panalangin si Ana? Okay, maraming salamat, Ana. Okay, maari ka na magsimula. Okay. Amen. So, maari na kayong umupo. So, ngayon naman, tayo ay magtatala ng liban o attendance. So, inaanyayahan ko kayong magmasid sa inyong mga kaklase. So, tumingin kayo sa inyong kaliwa, sa inyong kanan, sa inyong harap, at sa kanyong likod. Kung may napansin kayong lumiban, itaas lamang ang inyong kanang kamay at sabihin kung sino ang wala. Nagkakaintindihan ba tayo? Okay, magaling. So, walang lumiban. Napakagaling at kumpleto tayo ngayon. So, ngayon, ating balikan ang ating mga alintuntunin sa klase. Madali lamang itong tandaan gamit ang salitang pakibasa. Ito ay bayan. So, ano nga ulit ang salitang ating tatandaan? Tama, bayan. Sige, sabay-sabay nating basahin. Sa letrang B ay bantayan ang sariling kilos. So, ibig sabihin, maging disiplinado at kontrolado o ang ating mga galaw. Sa letrang A naman, aktibong makibahagi. So, makilahok sa mga gawain at talakayan. Lalo na't ngayon ay marami tayong aktibidad na gagawin. So, sa letrang Y ay yakapin ang kaalaman. So, maging bukas sa bagong kaalaman at matuto ng may sigasig. So, sa letrang A, ayusin ang paligid. So, maging panatilihing malinis at maayos ang ating kapaligiran. So, sa letrang N, sa panghuli, nais magsalita, itaas ang kamay. So, igalang ang nagsasalita dito sa harapan. So, kung nais nyong magsalita o gusto nyong magsalita, ipaalam muna bago magsalita. Maari nyong itaas ang inyong kanang kamay kung gusto nyong magsalita. So, kaya ba nating sundin ang mga lantuntuning ito? Okay, magaling. Kung kaya, ay maari ko bang makita ang inyong magagandang ngiti kung kaya nyo itong sundin? Okay, napakaganda ng inyong mga ngiti. So, ngayon naman, magpatuloy tayo sa ating pampasigla o maikling pagbabalik-aral sa ating nakaraang aralin. So, sino ang nakakaalala sa ating tinalakay kahapon? Okay, Cassandra? Tama, Cassandra. Pamahalaang kolonyal. So, narito ang mechanics ng ating pampasigla. Pakibasa. Sige, at bago, ano nga gani ang ating gagawin kung ang pahayag ay tama? Pumalakpak. At ano naman ang gagawin kung ito ay mali? Tama! Ipitik ang mga daliri. So, napakagaling. At bago natin basahin ang bawat pahayag, ano muna ang ating sasabihin? Tama! Sabay-sabay nating sabihin, tama o mali? Handa na ba kayo? Okay, so handa na ba kayo? Magaling! So, ngayon, simulan na natin. Ano ang sasabihin? Tama o mali? Handa na ba kayo? Sige, pakibasa sa unang pahayag. So, ano ang sagot? Ito ay tama. Bakit mo naman nasabi siya na ito ay tama? Okay, magaling. Sige, sa pangalawang pahayag, okay. Tama o mali? Handa na ba kayo? Sige, pakibasa.
So ano ang sagot sa pangalawang pahayag? Ito ay tama. So, ikaw naman, Lawrence, bakit ganyan or bakit tama ang iyong sagot? Okay, nakinig ka talaga kahapon sa akin. So, sa pangatlong pahayag, tama o mali? Handa na ba kayo? Okay, nakalimutan ni teacher. Sige, pakibasa. Okay. So, ano ang sagot para sa pangatlong pahayag? Ito ay mali. At Tia, bakit mo naman nasabi na ito ay mali? Oho, napakagaling. So, bigyan natin ng isang masigabong palakpak ang mga sumagot ngayon. Okay? Ayan, napakahusay ninyo dahil malinaw na may natutunan talaga kayo kahapon. So ngayon, magpapatuloy tayo sa ating susunod na gawain na tinatawag o na tinawag kong lakbay larawan. So narito ang mechanics ng ating aktibidad. Pakibasa. So nauunawaan ba ang mechanics? Hindi masyado. Sige, ipapaliwanag ko ito, okay? So, ang unang gagawin ninyo ay magbuo muna ng grupo. So, dahil kayo ay 36, magkakaroon tayo ng 6 na miyembro sa bawat grupo. So, ang bawat grupo ay bibigyan ko ng 3 larawan. So, pagmasdan ninyo ng mabuti ang mga larawan sa loob lamang ng 3 minuto. So, habang kayo ay nag-oobserba, maaari rin kayong maghanap ng karagdagang impormasyon batay sa inyong nalalaman. So, nagkakaintindihan ba tayo? Walang tanong? Okay, so ngayon, narito ang mga larawan para sa bawat grupo. Okay, sa unang grupo, pangalawang grupo, pangatlong grupo, pang-apat na grupo, at pang-5 grupo, at pang-6 na grupo. So, nakapagbuo na ba kayo ng inyong mga grupo? Okay, magaling, napakahusay. So, maari na kayong magsimula. Tapos na ang inyong oras, mga mag-aaral, so huwag muna kayong bumalik sa inyong mga upuan dahil magkakaroon tayo ng panibagong gawain. So ang tawag ng ating susunod na aktibidad ay pakibasa, tagpo ng ideya. So narito ang mechanics, pakibasa ulit. So ngayon, ipapaliwanag ko ang bawat hakbang. So una, ang bawat original na grupo ay magbibilang mula 1 hanggang 6. So, ibig sabihin, magkakaroon ng bilang ang bawat miyembro upang maayos ang paglipat sa bagong grupo. So, ikalawa, pupunta ang bawat miyembro sa kanilang assigned na number group. So, halimbawa, ang lahat ng bilang 1 ay magkakasama-sama, ganun din ang bilang 2, 3, at hanggang 6. So, ito ay para makapagbahagi kayo ng iba't ibang ideya mula sa inyong pinanggilingang grupo. So, ikatlo, sa inyong bagong grupo, ibabahagi ninyo ang inyong mga obserbasyon at inyong mga natutunan na mga impormasyon. So, ika-4, bibigyan kayo ng 5 minuto upang mag-usap at magbahagi. So, gamitin ng maayos ang oras, okay? At siguraduhin na lahat ay makakapagsalita. Ang ika-5 ay pagkatapos ng talakayan, babalik kayo sa inyong orihinal na upuan. At ang panghuli, kayo ay individual na sasagot sa mga gabay na tanong at magninilay. So ito ay upang mapalalim ang inyong mga pag-unawa sa ating aralin. So nagkakaintindihan ba tayo? Kung gayon, maaari na kayong magsimula. Okay, tapos na ba? Dahil tapos na ang inyong mga oras, maaari na kayong bumalik sa inyong mga orihinal na upuan. Okay, salamat. So ngayon, may ideya na ba kayo kung ano ang paksa natin ngayong araw? Sino ang may ideya? Itaas ang kanang kamay. Ay, walang may ideya? O sige, Rafa, anong ideya mo? Oh, parang Espanyol, mga kultura. Ikaw naman?
Okay, ang paksa natin ngayon ay pag-aangkop ng bayan sa kulturang Espanyol, material at di material. Ngunit bago tayo magsimula, ano nga ba ang ibig sabihin ng pag-aangkop? Ano ang ibig sabihin ng pag-aangkop? Sino ang may ideya kung ano ang pag-aangkop? Walang ideya. So, pakibasa, ang pag-aangkop ay ang proseso ng pakikibagay o pag-aayos ng sarili sa bagong sitwasyon, kapaligiran at kultura. So ngayon, bibigyan ko kayo ng isang sitwasyon upang maunawaan nyo kung ano talaga ang pag-aangkop. Okay, so kung lumipat kayo sa isang bagong paaralan, ano ang gagawin nyo para makibagay? Okay, pwede kang sumagot. Ana? Tama, makipagkaibigan. Ano pa? Sumunod sa mga patakaran. Okay, sa madaling salita, ang pag-aangkop ay kung paano tayo umaayon at natututo mula sa mga bagong impluensya. So ngayon, may dalawang uri ng kultura. Ito ay material at di material. Okay, ang kulturang material ay mga bagay na nakikita at nahahawakan tulad namang ng bahay, ng kasuotan at kagamitan. Samantala ang kulturang di material ay mga bagay na hindi nahahawakan tulad lamang ng paniniwala, mga tradisyon o mga kaugalian. Sa mas simpleng salita, ang material ay nahahawakan at ang di material ay nararamdaman o mga isinasabuhay ito. Okay? So, dadako tayo muna sa mga kulturang material. So, unahin natin ang mga kasuotan ng mga, mga kalalakihan. So, ang una ay Camisa di Chino. So, ang Camisa di Chino, ito ay isang simpleng kamiseta na karaniwang gawa sa manipis na tela at komportableng isuot. So, pagkatapos, ano ang sunod ng Camisa di Chino? Ito ay pantalon, kagaya ng inyong suot ngayon. So, ito ay kasuotan ng panibaba na ginagamit sa pang-araw-araw. Pagkatapos, ano ang sunod? Ropilya. Ang ropilya ito ay isang formal na kasuotan na isinusuot sa mga espesyal na okasyon. At ang sunod ay sombrero. Ang sombrero ay ginagamit bilang proteksyon sa init ng araw. So, sino ang may sombrero dito? Marami ang may sombrero. Okay, anong kulay ng inyong mga sombrero? Oh, may blue. Okay, may asul kang sombrero. Ikaw naman? May pulang sombrero din si Ana. Ngayon, ang sunod ay barong Tagalog. Ito ay tradisyonal na kasuotan ng kalalakihan na ginagamit hanggang sa kasalukuyan sa mga formal na okasyon. Oo, ang iba sinusuot ito pag may kasal, 'di ba? Pag nagninong. Next, ang panghuli ay sapatos. Ang sapatos ay panakip sa paa na nagbibigay proteksyon at kaayusan sa pananamit. Oo, si Michael nagsapatos din. Kayong lahat nagsasapatos. So, alin sa mga kasuotan ito ang ginagamit pa rin ngayon? So, maaari niyong itaas ang inyong kanang kamay upang sumagot sa aking tanong. Okay, Kyle, maaari kang sumagot. Oo, tama si Kyle. Kagaya lamang ng sapatos, barong Tagalog, sombrero, mga pantalon, tsaka Camisa di Chino, 'di ba? Nasusuot pa rin hanggang ngayon, pero yung ropilya hindi na natin yan nakikita ngayon, 'di ba? Okay. Ngayon naman ang kasuotan ng mga kababaihan. So, alin dyan ang pamilyar sa inyo? Yung barong saya. Oo. So, una ang barot saya. So, barot saya ito ay tradisyonal na damit na binubuo ng blouse at palda. Oo. Nakasuot ka na nito, Cassandra. Nagaling naman. Next ay kimono. Ito ay magaan at manipis na kasuotan
na karaniwang isinusuot sa mainit na panahon. Di ba? Yung sinusuot na natin ngayon, hindi naman kimono, di ba? Pero noon, sinusuot nila kapag mainit na panahon, sinusuot nila ay kimona. Oo, nakasuot ka na. Maria, magaling naman. Ang sunod ay hikaw. Sino ang may hikaw dito ngayong araw? Halos lahat ng babae ngayon ay nagsuot ng hikaw. Si teacher lang yung wala. So, ang hikaw ay palamuti sa tenga na ginagamit upang pagandahin ang anyo. Pagkatapos, ito ay paineta. Ang paineta, isang suklay na ginagamit bilang palamuti sa buhok. So, may paineta ang lola ni Carlos. Okay, very good. So, tapos ay panuelo. Ang panuelo ay malaking panyo. So, isinusuot ito sa lieg o sa balikat bilang dagdag na disenyo at protection. Okay. Tapos ay mantilya. Ito ay isang itim na balabal na karaniwang isinusuot sa ulo o balikat, lalo na sa simbahan. Oo, madami kayong nakikita dyan sa simbahan, di ba? Kasi most of nagsusuot nito ay ang mga kababaihan. At yung mga lola. Okay. So, may tanong ako, kung ikaw ay nabubuhay sa panahon ng Espanyol, gusto mo bang isuot ang mga damit na ito? Okay. Okay. Gusto ni Cassandra na magsuot ng mga ganito. Okay. Sunod naman, narito naman ang ilang mga pagkaing impluensya ng Espanyol. So, alin dyan ang inyong mga paborito o mga nakain nyo na? O halos lahat na kain nyo na, di ba? O nainom nyo na. So, ang una ay leche flan. Ang leche flan. So, ito ay isang matamis na panghimagas na gawa sa itlog at gatas. Ito ay gawa sa itlog. Sige. Pangalawa, ito ay tsokolate. Ito ay inuming gawa sa kakao na kadalasang mainit. Kininom yan kada umaga, di ba? Pagkatapos ay tusino. So, ang tusino ito ay matamis na karne na karaniwang iniihaw o piniprito. Oo, sino dito ang paborito ang tusino? Madami. Sa susunod naman ay atsara. Ito ay pinipreserbang gulay na maasim at matamis. Pagkatapos ay kape. Ang kape naman ay inumin na pampagising at pampalakas ng katawan. At susunod ay, pakibasa, ito ay sardinas. Ang sardinas, ito ay isdang niluluto at itinatambak sa lata. At ang sunod ay, ano ito? Sino makaka-guess kung ano ito? Ito ay longganisa. So, ang longganisa, ito ay lokal na sausage na may iba't ibang lasa. Di ba? Masarap iyan. Pagkatapos, ito ay hamon. So, ito ay malaking piraso ng karne na kadalasang handa tuwing okasyon. Tuwing Pasko at Bagong Taon. Okay, tama. So, ang susunod ay serbesa. So, ano ba ang serbesa? Ito ay inuming may alcohol na dinala ng mga Espanyol. Pagkatapos, ito ay chorizo. So, ito ay uri ng sausage din na may matapang na lasa. Okay. So, excuse me. So, alin sa mga pagkain ito ang kinakain pa rin ninyo ngayon? Kinakain pa din ng leche flan, di ba? Yung tsokolate, yung tusino, yung atsara, pati yung kape, mga sardinas, halos lahat, di ba? Maliban na lang sa serbesa. Okay. So, ngayon, meron din mga kagamitan sa pagkain. Ang una ay, ano ito? Ito ay pinggan. So, ang pinggan, ito ay lalagyanan ng pagkain, di ba? Pagkatapos ay kutsara at tinidor. So, ito ang ginagamit sa pagkain sa halip na kamay. At ang susunod naman ay sirbilyeta.
Ang serbilyeta, ito'y pamunas ng bibig habang kumakain. Ito yung nasa ibabaw ng plato kapag kumakain tayo ng isang sa mga mamahaling restaurant, diba? Na nandun yun, ang serbilyeta yun. Yan ang tawag doon. Serbilyeta, yung panyo na nasa ibabaw ng plato o pinggan. Next naman ay kutsilyo. So, ginagamit ito sa paghiwa ng mga pagkain. So, ngayon naman, dumako tayo sa, ano ito? Pakibasa? Arkitektura. So, una ay bahay na bato. So, ang bahay ng bato, ito ay matibay na bahay na gawa sa bato at kahoy. So, karaniwang tirahan ng mga mayayaman noon. Pero ngayon, marami na di ba, na-influensya na tayo, most of our homes ngayon ay gawa na sa bato at saka sa kahoy. Pangalawa ay mga simbahan. So, ito'y gansaling panrelihiyon na sentro ng pananampalataya. Oo, tama. Diyan ka nagsisimba tuwing Sunday. Next is Baroque. So, ito ay estilo ng arkitektura na detalyado at ingrande ang disenyo. O, yung nakikita nyo sa ibabaw ng simbahan o sa roof ng simbahan, di ba? Napakaganda. Pagkatapos ay azotea. Ang azotea naman ay bukas na bahagi na ginagamit bilang pahingahan o labahan. Okay. Sa mga materyales na ginagamit din sa arkitektura, ito. Una ay ladrilyo. Ano ba ang ladrilyo, teacher? So, ito ay matigas na bloke na ginagamit sa paggawa ng pader. O, ganyan ang pader nyo. So, next ay nara. So, ang nara or kahoy ng nara, ito ay matibay at mamahalin kahoy. Maraming bahay na gawa sa nara dahil ito ay kanang matibay. Pagkatapos, ang susunod ay mulawin. So, ang mulawin ay kahoy na matibay din at pangmatagalan. So, ngayon, dadako tayo sa kulturang hindi material. So, una, pag-uusapan natin ang relihiyon. Ito ang pinakamalaki at halatang impluwensya ng Espanyol sa ating kultura, di ba? So, una ay Katolisismo. So, nang dumating ang Espanyol, ipinakilala nila ang Katolisismo bilang pangunahing relihiyon. So, hindi lang ito basta pananampalataya, naging sentro ito ng pamumuhay ng mga Pilipino. Mula sa araw-araw na gawain hanggang sa malaking pagdiriwang. Pangalawa, pakibasa, ito ay sakramento. So, tinuruan ng mga Pilipino ng mahalagang ritual tulad lamang ng binyag, ng kumpisal at misa. Nakita nila rito ang halaga ng pagdalo ng mga seminaryong ito para sa espiritual na buhay. At ang tatlo naman ay pagrorosaryo. So, ang pagrorosaryo, ito ay isa sa pinakamahalagang debosyon na nagpapakita rin ito ng pananampalataya at pati na rin ang disiplina sa buhay. Pagkatapos ay pagsisimba. Ang pagsisimba tuwing linggo o pista, nagsisimba ang buong pamilya. Kaya't naging bahagi ng kanilang lingguhang routine ang pagpapahalaga sa komunidad. So, sino ang nagsisimba dito tuwing linggo? Okay, madami ang nagsisimba. Magaling naman. So, susunod ay pagdiriwang. So, una ay pakibasa, mahal na araw. So, ang mahal na araw, ito ay paggunita sa pagkapako sa krus ni Jesus. So, may procession at dramatikong reenactment. Okay? Pangalawa, araw ng mga patay. So, panahon para alalahanin ang mga yumao na mga mahal nyo sa buhay at nagdadala din ito ng pagkakaisa sa pamilya. At ang pangatlo ay pista. So, ang pista ay taunang pagdiriwang ng patron saints na may parada, sayaw at pagkain. Ipinapakita rin dito ang pagsama-sama
ng relihiyon at kultura. So, ano ang anong mga alam nyo na mga pista dito sa Cebu? Okay, tama, sinulog. Ano pa? Tama. Ngayon, dumako naman tayo sa tradisyon. Ang una ay pakibasa. Ano man iyan? Sino ang nakakaalam na ano ito? Anong larawan ito? Okay, ito ay ang pagmano. So, ito ay tradisyonal na paraan sa paggalang sa mga nakakatanda. Hindi lang ito galang sa pamilya, kundi ito din sa buong komunidad. So, ang pagkatapos, ano ito? Ito ay pista ulit. So, ang pista ay naging, hindi lang ito pagdiriwang, ito din ay naging tradisyon ng mga Pilipino, di ba? Dahil ito ay nagsisilbing pagdiriwang ng patron o mga saint ng bayan. So, bukod sa relihiyon, nagiging pagkakataon ito para ipakita ang kultura at sining ng komunidad. So, tulad ng mga sayaw, mga musika, at mga pagkain. So, nakatutulong din ito na mapanatili at mapasa ang tradisyon na ito sa susunod na henerasyon. So, habang pinapalakas nito ang pagkakaisa at pagkakaugnayan sa buong pamayanan. So, kung wala ang impluwensya ng Espanyol, sa tingin nyo, magiging ganito pa rin ba ang ating mga pista? Oo, hindi na, no? So, sa susunod ay dumako tayo sa edukasyon. Una ay ang praile o cura paroko. Ang praile o cura paroko ay ang pangunahing guro noong panahon ng Espanyol. Sila ang nagtuturo ng relihiyon, moralidad, mahalagang aral sa buhay. So sa pamamagitan nila natutunan ng mga bata ang kaalaman at tamang asal ayon sa Kristyanismo. So sunod ay anong paaralan ito? Hindi nyo alam, walang may alam kung anong paaralan nito. Ito ay Universidad ng Santo Tomas. Okay, so or UST. So itinatag noong 1611 ang UST ang kauna-unahang formal na universidad sa Pilipinas. Ano nga ang UST? Ito ang kauna-unahang formal na universidad sa Pilipinas. So dito unang naibahagi ang mas sistematikong edukasyon ng agham, ng batas at relihiyon sa mas maraming Pilipino. So ang sunod ay ito ay anong paaralan nito? Tama, Mike. Ito ay Ateneo de Manila University. So itinatag ng Joseta noong 1859, nakatuon ang Ateneo sa edukasyon liberal at moral. So dito natututo ang mga estudyante hindi lamang sa relihiyon, kundi pati sa agham, literatura at sine. May dalawa pang paaralan. Sino mga nakakaalam ano ito? Wala. So, ito ay Kolehiyo de Santa Potenciana. So, ito ang kauna-unahang paaralang pambabae sa Pilipinas. So dito tinuruan ang mga kababaihan ng mabuting asal, mga relihiyon at ilang praktikal na kaalaman noon. At ang panghuli ito ay Kolehiyo de San Ignacio. So ito rin ay isa ring paaralang Jesuita. So nakatuon sa mataas na edukasyon para sa kabataang lalaki naman. So kanina, ito'y para sa pambabae, ngayon ito'y para sa mga kalalakihan naman. So nagbibigay ito ng pundasyon sa agham, sa wika at sa pamumuno. Ngayon, dadako naman tayo or pag-uusapan naman natin ang kalusugan. So dati, malaking banta ang mga sakit sa pamayanan. Nang dumating ang Espanyol, nagkaroon ng sistematikong pangangalaga sa kalusugan. So, una ay, ano itong nasa larawan? Ito ay, okay, tama, ito ay hospital. Pero anong hospital ito? Ito ay San Lazaro Hospital. So, ang San Lazaro Hospital itinatag para alagaan ang mga may sakit. So, lalo na ang may leproso. So dito, natutunan ng mga Pilipino ang mas organisadong paraan ng paggamot at pangangalaga sa kalusugan.
Pagkatapos, anong hospital ito? Okay, ito ay Hospital de San Juan de Dios. So, ang ospital na ito ay itinatag upang magbigay ng libreng serbisyo sa mga mahihirap na mga pamayanan. So, dito ipinakita ang malasakit at organisadong pangangalaga sa komunidad. Ang pangatlo, ano ito? Tama, nag-i-inject, 'di ba? Ito ay bakuna. Bakuna ito para sa or laban sa smallpox. So ito ay isa sa pinakamahalagang kontribusyon ng Espanyol sa kalusugan. So ito ay nagpapakilala ng bakuna laban sa smallpox kasi dati maraming Pilipino ang namamatay dahil sa sakit na ito, pero dahil sa bakuna naprotektahan ang komunidad. So kung wala ang ospital at bakuna, ano sa tingin ninyo ang mangyayari sa mga tao noon o sa mga Pilipino noon? 'Di ba? Maraming mamamatay, 'di ba? Ngayon, tatalakayin natin ang sining noong panahon ng Espanyol. Kasi dati ang sining ay nakatuon sa relihiyon at pagpapakita ng talento ng mga Pilipino. So, tingnan natin isa-isa ang ilang mga halimbawa ng mga sining. So, una ay Kang Juan Luna na kanyang painting na Spoliarium. So, ito ay isa sa pinakasikat na pinta noong panahon ng Espanyol. So, ipinikita nito ang talento ng Pilipino sa pagpipinta at ang makasaysayang kwento sa likod ng obrang ito. Ang Spoliarium ay simbolo rin ng pakikibaka at kalayaan. So, ang pangalawa, ano ito? Ito din ay pinta. Ito din ay painting. So, ang nagpinta nito ay si Felix Hidalgo. So, katulad ni Juan Luna, si Felix Hidalgo ay gumawa rin ng makasaysayang painting. So, ipinakita niya sa sining ang buhay, ang kultura at karanasan ng mga Pilipino sa ilalim ng Espanyol. Ang pangatlo, ano ito? Anong sayaw ito? Sino nakakaalam? Sige, James, anong sayaw ito? Ito ay? Tama, ito ay Karinyosa. Ang Karinyosa ay isang tradisyonal na sayaw na may impluwensya Espanyol, ngunit pinanatili ang galaw at kultura ng Pilipino. So, ginagamit ito sa mga pista at mga selebrasyon hanggang ngayon. So, ngayon naman, sa musika. So, noong panahon ng Espanyol, ang mga instrumentong gaya ng violin at flute ay ginagamit sa simbahan, sa mga pista, sa edukasyon, at pati na din sa musika. So ngayon naman, pag-usapan natin ang wika at panitikan. So dati ang ating mga ninuno ay may sariling wika at paraan ng pagpapahayag ng kultura. So nang dumating ang Espanyol, nagkaroon ng malaking pagbabago sa paraan ng paggamit ng wika at panitikan. So una, sino ang nakakaalam ano ito? Sino nakakaalam anong libro ito? Anong nobela ito? Ito ay? Tama, ito ay El Filibusterismo na isinulat ni Jose Rizal. So ipinikita rito ang mga suliranin ng mga Pilipino sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol at nagbigay ng kamalayan sa kahalagahan ng kalayaan at karapatan. Ang pangalawa, anong nobela ito? Oo, si Jose Rizal pa rin ang sumulat nito. Ito ay Noli Me Tangere. So, ito ay isa pang nobela ni Jose Rizal. Ipinakita ang pang-aabuso ng mga praile at mga opisyal ng Espanyol at ang epekto nito sa lipunang Pilipino. So, dito rin makikita kung paano nag-adjust ang mga Pilipino sa bagong sistema. At pagkatapos, ito naman ay ang Katalogo Alfabetico de Apelyidos. So ito ang mga listahan ng mga apelyedong ipinamahagi ng mga Espanyol sa mga Filipino para sa mas sistematikong pagkilala sa mga tao. Sa halimbawa na lamang ng pangalan ni James na ang apelyido na ay De la Cruz, kagaya ng Santos din, yung Reyes,
Kasi noon walang standardized na apelyido ang mga Pilipino. Pero sa pamamagitan nito nagkaroon tayo ng maayos na sistema ng pangalan at ginagamit pa rin hanggang ngayon, di ba? So ngayon, dumako tayo o ngayon pag-usapan natin ang pamahalaan at pamayanan. So noon, maliit lamang ang mga barangay. So, hindi masyadong nagkakahiwalay. Pero nang dumating ang Espanyol, nagkaroon ng sistematikong organisasyon at istruktura ng mga komunidad. So, una, ano ito? So, walang nakakaalam. So, una ito ay pueblo. Ang pueblo ay pangunahing unit ng pamayanan sa panahon ng Espanyol. Dito nakatira ang mga tao sa isang lugar na may sentrong plaza, simbahan, at opisina ng pamahalaan. So nakatulong ito sa mas maayos na pamamahala at koleksyon ng buwis. Pangalawa, ito ay plaza complex. So sa sentro ng bawat pueblo, makikita ang plaza complex. So dito matatagpuan ang simbahan, bahay ng pura paroko, paaralan, pamilihan. Ang instrukturang ito ay naging sentro ng buhay ng panlipunat at panrelihiyon ng komunidad. So makikita natin na sa lahat ng aspeto, relihiyon, tradisyon, edukasyon, kalusugan, sining, wika at pamahalaan ay naimpluwensyahan talaga tayo ng mga Espanyol. So pero sa kabila nito, pinanitili ng ating mga ninuno ang ating sariling kultura. Kaya hanggang ngayon, makikita natin na ang halo ng kultura noon at ngayon sa ating pang-araw-araw na buhay. So ngayon, natapos ng ating talakayan, magkakaroon tayo ng isang aktibidad upang masuri kung mayroon ba kayong natutunan. So ang tawag sa aktibidad na ito ay pakibasa, paghahabi ng kaalaman. So narito ang mechanics, pakibasa. So, naiintindihan ba ang mechanics? Okay, napag-ausay. So, maaari na kayong magsimula. Okay, tapos na ang inyong oras. Ngayon naman, dumako tayo sa huli nating aktibidad na tinatawag na likha mo, ipakita mo. Sa pakibasa ang mechanics. So, ang gagawin ninyo ay babalik kayo sa inyong original na grupo. Ang grupo nyo sa unang aktibidad. Ang grupo nyo sa unang aktibidad. Sa loob lamang ng 5 minuto, gagawa kayo ng isang maikling presentasyon. So, tungkol sa material at di material na impluwensya ng mga Espanyol na nakikita pa rin sa kasalukuyan. So, maari itong maging maikling paliwanag, tula, role-playing, o anumang malikhaing paraan na gusto nyo. So, ang mahalaga ay magtutulungan kayo bilang isang grupo dahil ito ay ilalahad sa harap ng klase. Ang mauunang magprepresenta ay ang grupong huling magsusumite ng listahan ng miyembro. So, narito ang pamantayan. Pakibasa. Nagkakaintindihan ba tayo? Kung oo, pumalakpak ng 2 beses. Okay. Mahusay. Okay, ngayon, dahil tapos na tayo sa ating talakayan at mga gawain, magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. So, ihanda ang inyong mga papel at ballpen, kopyahin at sagutan ang mga tanong. Nagkakaintindihan ba tayo? Magaling. So, pagkatapos ninyong sagutan, ipasa ang inyong papel sa harapan dahil ako ang mag-check nito. So, para naman sa inyong takdang aralin, pakibasa. May mga tanong ba? Okay, saan ito ilalagay? Sa isang short bond paper. Oo, maaari itong printed o galing sa isang magazine ang mga larawan o mga simbolo. So, maiba pa bang tanong? Wala na? Okay, magaling. So, bago natin tapusin ang ating klase, nais kong mag-iwan sa inyo ng isang kasabihan mula kay Marcus Garvey. A people without the knowledge of their past history, origin, and culture is like a tree without roots.
So, ibig sabihin, mahalagang malaman natin ang ating pinagmulan upang mas umaunawaan natin kung sino tayo ngayon. At dito nagtatapos ang ating klase. Naway dalhin ninyo ang kaalamang inyong natutunan at pahalagan ang ating kultura at kasaysayan. So hanggang sa muli, maraming salamat at paalam.